Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang pambubugbog, nagpaunlak ng panayam sa GMA News si Bong Navarro. Ayon kay Bong, hindi niya pa kayang patawarin ang mga nambugbog sa kanya, gayon din si Denise Cornejo. Narito ang report ni Maris Umali. May suot na salamin pero bakas pa rin ang pasa sa mga mata at sugat sa leeg. Mula sa DOJ, humarap na ang actor-host sa media. Unti-unti na raw naghihilom ang mga sugat niya. Pero iniinda pa rin daw niya ang trauma na inabot sa kamay ng grupo ni Cedric Lee at Denise Cornejo noong gabi ng January 22. Yung sinimulan pong tanggalin yung pain reliever, kinabukasan po naramdaman ko na po yun. Yung mga tama ko po sa likod ng ulo, yung mga sipa po sa akin dito. Yung sa pag maghihikap po ako, yung sa panga, tapos may mga bukol pa po ako rito. Mahirap po kasi lumaban pag mayroon pong tinutukan ka po ng baril at tinape po yung kamay at paa mo. At blindfold ka pa po, tapos nilagyan pa ng busal yung bibig mo. Hindi ko po nagawang lumaban po talaga. At akala ko po katapusan ko na nun. Baka pwede po akong mawala yung trauma. Sakaling may mangyayari po dito sa pinaglalaban ko po. Ano yung gusto mong mangyari? Ibig sabihin po may magdusa po. May makulong po. Tahasang itinanggi ni Navarro ang akusasyon ni Cornejo na hinalay niya ang 22 taong gulang na dalaga. Inihain na ni Cornejo ang reklamong rape na isang non-bailable offense. Hindi po ako ng rape at wala po akong ginawang rape. So, siyempre hindi man po lahat sila pwedeng i-please di ba? Kung baka kanya-kanya po sila ng paniniwala, diba? Basta po ako, nagsasabi po ako ng totoo at malinis po ang konsensya ko. Hindi na nagpalipas ang panahon si Navarro. Pagkalabas ng ospital ay hinarap na niya agad ang kanyang kaso. Hindi raw siya handang magpatawad at nais niyang ituloy ang laban. Handa ka bang magpatawad? Parang sa ngayon po, parang mahirap po magpatawad po. Bakit? Masyado pong masakit yung ginawa po nila sa akin. At alam po nila yun, wala po akong ginagawa sa kanila. Nagsalita rin si Navarro tungkol sa mga naglalabasang impormasyon at larawan kaugnay sa maselang bahagi ng kanyang katawan na base sa kanyang sinumpaang salaysay ay binaboy ng mga bumugbog umano sa kanya. Yung mga lumalabas po ngayon, hindi po yun. Hindi po yun yung totoo. Anong totoo? Basta hawak pa po nila yung video. Basta ginawa po doon, binaba nila yung short ko, binivideo nila, tapos may pinapasabi po sila na ako nga po si Bong Navarro, nang-rape po ako ng kaibigan, ganun. Na may nakatutok din pong baril doon. Yung mga nagpo-proliferate na mga pictures na kesyo, na durog. Ay, hindi, wala. Wala pong gano'n. At hindi rin sinunog. Hindi naman. Yung ginawang pambubugbog, yung klase ng pambubugbog na ginawa sa'yo, nangangahulugan, naggalit yung perpetrator. Bakit kaya? Hindi ko po alam. Wala po talaga akong idea na gagawin nila yung ganong klaseng panggugulpi po sa akin. Dahil una po sa lahat, ang alam ko po, wala akong ginagawang masama. Sinabi po sa akin nung ni Denise, wala siyang boyfriend. Kung meron po akong nagawang kasalanan, doon lang po sa girlfriend ko. At inaamin ko po yung nagkasala po ko talaga sa kanya. Nang tanungin kung bakit hindi siya nagbigay ng pahayag sa mga pulis, paliwanag ni Navarro. Wala po ako narig na may mga bayaran, wala po. Basta natatakot lang po ako dahil andun pa po sila Hindi po ako pwede magsabi ng kung ano po yung nangyari, na totoong nangyari. Kasi po, baka anytime, baka meron na naman silang gawin sa akin. Pag-aaralan pa raw ng kanilang kampo kung hihilingin nilang isailalim siya sa Witness Protection Program. Hindi naman maiwasang maiyak ni Navarro nang magbigay ng mensahe sa mga sumusuporta pa rin sa kanya at maging sa mga hindi naniniwala sa kanya. Para sa unang balita, Maris Umali reporting.